Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan ng September 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Yung gender, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender for as long as tama naman yung sitwasyon nyo doon sa reading, ganun na nga lang. Wag nyo nang pansinin ang gender. Mother Earth. Di ba? Mother Earth. The world. Wow, ang gaganda naman ng mga cards na to. Di ba? Ito, wag kayo masyadong mangamba. Baka sabihin ng iba sa inyo, ay, 3 of Cups, baka third party, tapos may lovers pa, o baka third party yan. Hindi. Sa pananaw ko, hindi. Kasi may the world tayo dito, Saka hindi naman necessarily pag nakita mo yung 3 of Cups, third party, dahil na kung combination nito. Depende na lang kung ang nakita mo ay King o Queen of Wands. Ayan, medyo mangamba ka. Saka yung Hierophant, pati yung High Priestess. Medyo mangamba ka kung makita mo yun. Siguro isipin ng iba sa inyo, bakit Hierophant? Commitment card nga, marriage card. In a negative way, yung Hierophant pwede rin siyang yung pinalit doon sa lalaki, ganon. O siya yung secret man. Ganon din sa High Priestess, secret woman, o siya yung ipinalit doon sa babae. Pero actually, case-to-case basis naman kasi. Pwede rin kasi na yung High Priestess, siya yung lihim na crush o nagugustuhan ng iba sa inyo. Kung lalaki. Tapos kung babae, yung lihim na nagugustuhan nila, yung Hierophant. So, case-to-case basis nga. Hindi naman necessarily, tulad nga ng sinabi ko na, pag nakita mo tong combination na to, negative agad. Hindi. Siyempre, case-to-case basis yan. Okay? Depende sa mood ng reader at depende sa combination. Para masabi mo kung third party ba o hindi. Pero lalo na siguro kung the moon. The moon lovers. O may presence nga ng the moon. Doon medyo alanganin. Saka yung 7 of Swords, di ba? Saka yung 5 of Swords. Marami naman pwedeng way para masabi mo kung may cheating ba. Pero dito sa case, wala naman, Gaganda nga ng cards, Magiging happy kayo dito, Whether in a relationship o single, happy sila. Kasi, pwedeng may mamit silang someone yung single. Tapos mag-blossom sa relationship. Kasi friendship, magsisimula muna sa friendship sa bagay. Ganun naman talaga, di ba? Halangan naman, stranger. Sa bagay, case-to-case basis, nangyayari na rin yun sa totoong buhay. Na-meet mo lang somewhere. Boom, boom, kayo na. Pero sa case na to, magsisimula muna sa friendship. Bago mag-blossom sa relationship. Development of feelings, nagka-develop pa yung mga magkakakilala, mga magkakaibigan, pwede, Ito kasi good news sa relationship, love life. Wala ditong career. Kasi puro to, What? Ito na pala water. Ito major arcana. Basta to, good news. May kinalaman to sa harmony. Kung relationship.
Ang pag-uusapan, partnership, connection. So, maganda siya. Whether may arguments na nangyayari, maayos pa kung magkarelasyon. Reconciliation, pwede rin. New love life, pwede rin. Magka-develop pa ng feelings, pwede. Basta love. Tungkol sa love kasi lovers to. Doon may success. Okay? Fulfillment. Kaya nga may celebration dito, oh. So, magandang reading to para sa relasyon. So, ulitin ko, walang career dito, relasyon lang. So, paano natin malalaman, di ba? Kung para sa inyo ba itong reading o hindi? So, dun sa mga single, sabihin natin may crush. Baka maging sila. So, kung crush, sino ang tatamaan ng reading na to? So, Sagittarius. Sagittarius yung reading natin, di ba? Ito yung partner. I mean, crush. Gemini, Aries. Ngayon, kung ex, magkakabalikan pa ba sila? Pisces, Gemini ulit. Ngayon, kung relasyon, nag-away sila nung karelasyon niya, hindi naman sila nag-break, pero magkaaway sila ngayon, maayos pa ba yan? Oo. Pero kaninong partner? Aries ulit, oh. Parang may Aries tayo kanina. Ito. Pero dito, partner, di ba? Na para bang nag-aaway nowadays. O mag-aaway pa lang. Pero hindi naman nag-break. Mag-aaway lang. Libra. Aries. Ano pa? Dito tayo. Sa susunod na deck. May letter tayo. Wow! Ang gaganda ng mga lumabas, oh. Baka makakatanggap ng sulat yung iba sa inyo, oh. O letter, message. Tungkol sa pera, oh. Ano to eh? Sabi, win lots. Pero ibang pangalan yan sa ibang card. Ang meaning niya gaining a lot of money o sudden wealth. So sa madaling salita, mag-gain ng malaking halagang pera yung iba sa inyo. Yun yung laman ng mensahe na matatanggap ng iba sa inyo. Baka salary loan to, pension, baka manalo sa, wow, loto, ha? Who knows? O any form of gambling. Basta pera ang pinag-uusapan dito eh. Malaking halaga. Gain to, pag-gain ng malaking halaga na pera, whether unexpectedly to o nilakad, pinroses na iba sa inyo. So, yun yung mensahe, oh. Wow. So, again, may letter tayo. Baka literal na letter to, sulat. Matanggap ng iba sa inyo. O mensahe through text, email, chat. Para siyang written form. Hindi siya call. So, ganun. O, sabihin natin, ewan ko kung yung iba sa inyo ay may hilig sa topic ng crypto, ano yun? Coins? May ganun yung cryptocurrency yata yun. Hindi naman kasi ako nagamit dun eh. Pero sikat yun eh.
Pang mayaman kasi yun. Pang literal na mayaman. Bitcoin, Bitcoin. Yung may stock market turbanes na digital money. Parang dun yung investment nila eh. So again, pwedeng ganun to. Investment. Pwede rin may kinalaman sa investment, insurance, ano pa ba? Stock, stock o stock. Yung pwede mo ma-monitor yung pera mo na nasa ganun eh. Sa iPhone may ganun eh, stock Chorbanes. Saka sa GCash. Ang may nakita kong ganun eh. Yung may stock o investment. Basta pera na parang lalago. Hindi ako sure ha. Pero may nakita kong ganun. Nakita ko lang. Hindi kasi ako interesado eh. Kasi wala naman ako pera. Kaya yung ano ko, mind ko eh hindi napunta sa ganun atensyon. Pero doon ko nga nabasa yun. Sa GCash. Sa iPhone. Anything na may kinalaman sa stocks, stock market. Basta mahalaga magkakapera. At hindi to small time. Bigatin to. Dahil malaking halaga to, oh. Yun lang naman naisip ko, salary loan, baka manalo sa gambling, yung may stock market nga, na para bang tataas yung bentahan ng coin ba yun? Hindi ako sure. Kasi nga, hindi naman ako nagamit ng ganyan. Nakikita ko lang sa YouTube. Napapanood. Alam mo yun, sumagi lang sa sa feed mo. Basta pera to, ha? Pero actually, kung di man to pera, sabihin natin exam. Magte-take ng exam yung iba sa inyo. Mukhang pasado, oh. Basta mahalaga magiging masaya yung iba sa inyo. Pero, kasi letter to eh. Usually, written message. Pero isama na rin natin phone call. Who knows? Baka pwede. Anyways, punta tayo dito. Ito ang huli nating deck. Babasahin ko na lang to dahil madali naman tong intindihin. Basic English lang to. So, kayo na ang kumuha ng information dito kung para sa inyo ba o hindi. Kasi general reading na to eh. Oracle deck to. Okay? Ayan, kumasi. So, sabi, kuha ko ng tatlo. Tatlong ganito. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Ay, nahulog na agad oh. Baka may meaning to. Do some research. So, basahin natin. Sa gabal yung ilaw eh.
You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. So, yan yung itsura. Do some research. Ang huli, ito na ang huli. Dietary change. So, ito yung itsura. Anyways, basahin na natin. Improve your diet and your life will also improve. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.